Tinamaan ng Iranian drone ang Kuwait International Airport na ikinasawi ng isang individual at pagkasugat ng mahigit 60 iba pa. Naniniwala si United States President Donald Trump na ang Amerika ang dahilan ng pag-atake at ginawa ito ng Iran bilang ganti sa kanila. We hit them pretty hard the night before and actually last night. There is a reason for certain things. And some people would say they were slightly provoked because we took a strong action for a different reason. So they were reciprocating it. Nang tanungin si Trump kung umiiral pa ba ang ceasefire dahil hindi naman tumitigil ang bakbakan na pinatutunayan ng patuloy na interception ng Kuwaiti military at puwersa ng United Arab Emirates ng mga missiles at drones. Sagot ni Trump, umiiral ang tigil putukan pero iba ang pakahulugan ng ceasefire sa sitwasyon ngayon sa Middle East, lalo na kung ang US at Iran ang pag-uusapan. Pretty much the way it is, it's a different part of the world. You know, I'd say in that part of the world, ceasefire is when you're shooting in a more moderate manner. A ceasefire there is much different than a ceasefire in other parts of the world. Gayunman, tiniyak ng US leader na patuloy ang negosasyon ng kanilang mga kinatawan ng Amerika at Iran para pagkasunduan ang nakalatag na probisyon. Maayos aniya ang itinatakbo ng usapan at posible na ring magkaroon ito ng resulta sa lalong madaling panahon. The negotiation itself is going very well, actually. Very well. But if it happens, it could happen like over the weekend. Nitong Miyerkules, June 3, oras sa Kuwait, bumagsak ang isang drone sa Kuwait International Airport. Isang araw lang matapos itong buksan mula ng sumailalim sa rehabilitasyon. Isinisi ng Kuwait ang pag-atake sa Iran dahil natukoy nito na ang tumamang drone sa paliparan ay isang Shahed 136 kamikaze drone ng Iran. Ang Kuwait ay isang aktibong kaalyado ng US. Kasabay nito, nagkasundo na sa isang ceasefire ang Israel at Lebanon alang-alang sa ikasusulong ng US-Iran peace deal. Pero ang kasunduan ay nananatiling kondisyonal, nakadepende sa hindi pag-atake ng Hezbollah sa Israel. Kinumpirma ito ni US Ambassador to Israel Michael Leather. The bottom line is that America, Israel, Lebanon are united on keeping Iran out of the equation. That's the most important thing. Now the Iranians want to continue to spread havoc and chaos throughout the Middle East. But here we have Lebanon and Israel united under the stewardship of the United States to keep Iran out. So we hope that we're going to succeed. Sa kanyang social media post, inamin ni Iranian Foreign Ministry Sayed Abbas Araghchi na umaaksyon lamang sila in self-defense laban sa mga kaalyado ng US. Kasama sa kanyang post ang isang video ni US Secretary of State Marco Rubio na binabanggit ang air support ng UAE at Kuwait. Our allies in the region have been very cooperative, some obviously very aggressively cooperative, like the UAE as an example. Kuwait's been fantastic. Sa isa ring panayam, sinabi ni Araghchi na ang Lebanon ay hindi pwedeng alisin sa kasunduan nila ng Amerika. Aniya ang pag-atras ng Israel sa pag-atake sa Lebanon ay dahil sa paninindigan ng Iran. Binigyang diin ito na hindi sila mangingiming gumanti lalo na kung may nangyayaring paglabag sa napagkasunduang tigil putukan. Noel Polyarco, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.